Oras sa Nuda Veritas, 5 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat mayong hapon kaninyong tanan ang palibot din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, alumom o gamay. Pero init lang gyapon, no? Og di na ko katubag na ninyong pangutana og mag-ulan ba Sir Frank or dili ba? Ato na lang huwatan. Oo. Total nakapanglimpyo na ko sa atop. Bitaw, may hapon para sa ato mga sukinting paminaw. Nigawas kaganina liga sa nga tuwa nga atong gihatag 061 ay nigawas 161. Mo iya sulti sa mga marites. So gikasubo na to ingna na magyod pero nining buwan na Agosto katulo na mo makadaog. Abi ninyo wa na ko i-record, wa mo pang kuyapi diya. Pura tiyaw sa ato mga suki ni Anasab ang atong programang Nuda Veritas 3 to 4 kini sa hapon o gikasubo na to nga nagpasidaan na nako diri si Ricky nga sir kining naatay problema sa internet. Posible nga dili ta makita sa kining sa internet sa atong webpage na to, no, sa Radio Ultra. So ang akong gihimo na amantay unsa ni account sa kuan kining sa ako silbi, so makita ko ninyo sa personal kuning sa Facebook account, no. Ang ngalan nga para matultulan ninyo Grelicto. Hinulaman ko na nga ngalan. So pag-type ninyo nga Grelicto, mulugwa na dayon ako ang pagka pugi-pugi nako gamay nga Facebook o pwede ninyo i-forward ang inyong mga pautana. Ang atong contact number 0926 7702 557. Ang ikaduha 0917 704 3210. Oo. Mauna siya, no? Ang ako nga pasidaan diha kaninyo. So ni ay nilusot diri nga nag-pop out ang ihang Oliver. Ber din ako mabasa ber kay sirado o niya na ni gawas na di okay na rek. O kadjot lang ha. Kay basin og okay na. Pwede na makalusot ang ato ang mga kaigsunan sa mao nga pagpadangat sa pangutana sa ato sa Nuda Veritas. So sa tanan nga nagatang sa ato nga Grelicto account o sa Radio Ultra, salamat gyud kayo. Okay, nala sige. Kaganina sa wa pa magsugod ang programa dunay naghuwat nako 91 years old. Pamilyang po kini sa Hasaan. May hapon no sa kinitibukan nga po nga familia din napita sa saan nakadelikat si Ma'am Josepina po 91 years old kay tungod kay diehard siya sa ato nga programa sa Pulso o sa Nuda Veritas. Nagdelikat siya isang Sir Frank kung nakadumdum ka 2012 nakita ta gianhian ti ka dinhi sa Radio Ultra. O niya siya 91 years old na sa pagkakaron na naga dala na kana bitong sugkod kana mura bitaw basta kay sugkod ay na lang kog lisan ninyo diha o kay di na siya makalakaw o di na siya makalakaw gibanan siya sa iyang sige si secretary o nag-istorya me no unya gidad-an pagyud niya og pasalubong o siya nga unsa ka nang pasalubong niyo, makaon sila na ba? Dili. Kay butanganan og kape. Yung siya nga, wala lang ko magdalag kape. Sudlanan na lang sa kape ang akong gidala. So gidadan ko niya kay naa siya coffee shop po dito sa Hasaan.
sa ito nga Amelia, coffee or kape Amelia man siguro to. Nagibili nako ang mug sa tuwa dito sa lamisa, nalimtan lang nako ang complete name niya to. Anyway, salamat og naibog ko sa iyang pangidaron nga 91 years old. Ug daghan akong siyang nakatunan dinhi sa atong programa sa Nuda Veritas. Siya sos, Sir Frank, imagine nimo daghan ako nahibaw-an ako nga mga nahisgutan nimong balaod diha mismo sa Nuda Veritas. Ako sa hilom garbo sab nako, accomplishment kana sa atong programang Nuda Veritas. Ato ni no nga programa. Kay kun dili pa sab gumikan ninyo nga wa mo magduwa-duwa sa pagpabulot sa mga pangutana. Kining maisip nato part nga mahimong inosente no ang atong mga kaigsunan apan gumikan ninyo nga nagduso mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga pangutana no sila nga naminaw nakakat-on unya naa pagitay YouTube ni ini no ang YouTube channel ni ini ang Nuda Veritas CDO mo na ang pamaagi nga pwede ninyo nga maukay ang atong programa tanang episode sa programang Nuda Veritas naa diha nakatago. Okay? So sa tanan nga naminaw karong hapuna in kasog do na mo'y mga pangutana baka jud lang ha. Murag do na pag siguro problema kay di man mo appear diri ang mga ipadala nga pangutana no. Dinhi sa ato nga pagpanagan sa ato nga tulumanon. Naapa siguro problema gamay no. Sige lang ug naa magali problema gamay raman po di makay tantong dako. Okay? So duha ang atong gigamit nga monitor nato dire. Oo. Alright. Okay, jud lang ha. Sige. Ato i-plaster. So ni Ma'am Josepina po dindapita sa saan I think naka-mobile siya ang iyang apo sa iyang igsoon mo drive sa iyang pick up uban sa iyang kauban niya iyang secretary. So more or less naibawan ako pipila sa mga problema isya nga abi nimo sa Frank tuganan talangka. Ang ako kanang hasaan halos ilatanan na mga yuta diha bisa kanang pikmaw. Oo. Halos tanan si mayor po kanadto kay na mayor man yang igsoon ni dapita sa saan nagmalampuson pag-invitar sa mga investor. Ang usa sa nagmalampuson nga nag-invest diyan dapita sa saan panahon sa administration siyang igsoon nga gikuha na sab ni Lord mao kanang pikmaw. So niabot ang pikmaw dapita sa saan gumikan sa imbitasyon gihimo sa LGU. Siya kanadto gipalit ang mayuta 5 pesos per square meter dako na kanadto karon tanggamaya. Ingon pa niya tinuod yun na. Ang iyang problema mao kay daghan pa sila yuta diha gipuy-an sa mga squatters. Ingon pa niya nga muning among problema. Ang uban na i-waiver meaning gi-recognize nila nga dili sila mo'y tagiya na namong luna sa ayuta. So, bad faith kung mag-inisog sila nga ilan ng ayuta. Okay? Unsa may remedy ni ini? Unsa may angay na itong buhaton, Sir Frank, ingon siyang secretary, para sa ingon nga, kining mga squatter, pwede ni mapapahawa. Pinagi sa legal action. Ang atong isugyot, o gisugyot ko diha kaniya, nga file ta og sumbong nga ejectment. Okay? Ang ejectment is a criminal, no? Og labaw sa tanan, mao ni ang usa ka remedy nga pwede na to maabog ang nagpakaron ingnon nga ilahan ang yuta pero ang tinuod dili. Siya usahay pod ang ilang concern mao nga kon mapapahawa i-eject ang mga squatters. Siya tiaw mo Frank, ang mga squatters color roof ang balay. Unya semi-concrete pa ang balay, mga squatters. Naku, dili galing na sila mga squatters. Niabot ang amahan, may naguna, nadag ko mga anak, dihat na sa namuyo, bisag dili ila. So, akong gisuggest nga, file ninyo nagsumbong ejectment, aron nga, klaro na ang tanan. Ikaw kay sekretary ka man, pangayo og SPA,
aron maklarong tanan para ikaw mo'y mangisog, ikaw mag-file og sumbong diha mismo sa korte. So manginaw ta ingon nini no, dili lang para kini sa dunay sama kanila nga nagdalikyat kaganina, apan labaw sa tanan no, labaw sa tanan ngadto sa uban nga kansang sitwasyon mahisusama ni Ma'am Josepina po. Karon pa ko kay bao nga halos tanang mga halapad nga kayutaan ni dapita sa saan ila. Mga karaan na magud sila, mga karaan. So anyway, kaninyo may hapon ni dapita sa saan nalipay sa ko nga ni dalikyat si Ma'am Josepina po dinhe bisan tuod og dili kayo hamugaway para kaniya kay maglisod man siya og lakaw. Maglisod gyud siya og lakaw. Naayahang sana crutches man siguro na ang sama na ba? Oo. So mao na ang atong pagpaybaw di kaninyo. And then this particular situation will also be applied to somebody else's there nga nakasindati og ingon ninyo. As a matter of fact, na ay mga pangutana nini nga atong natagad nitong miaging semana man siguro. Niaging semana. Okay? So, atong balikon ang contact number sa inyo nga pagpadangat sa pangutana 0926 7702 557 og ang lain nga contact number 0917 704 3210. Unang pangutana atong hatagan og pagtagad karon puna sa walk-in. Walk-in ning pangutana part no. Gikan sa atong mga suki nato. Lami gid kayo. Kadyod lang. Hapit mayabo akong kape. Okay? Na sige. Unang pangutana atong hatagan og pagtagad dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Napasiguro problema gyapon rek no kay ang dili pa gyud completely rek nga corrected mao lagi kay di man nga nimulihok dili ko makadawat og pangutana gikan sa atong mga suki nato nga tigpaminaw diri pod sa ako ang Facebook sa Grelicto. Wala gyapon no. Sagdan lang gud oy. Nganom di pasagdan lang nato na ang dako nga problema ug doon na sila pangutana ang ilang ipadangat na maglisod gyud sila. Kay di man sila kalusot ang ilang pangutana dinhi sa ato pagpadagan sa ato nga programang Nuda Veritas. Alright. Kadiyot lang ha. Pangitao na kong continuation sa mga pangutana. Alright. Di atas sa primero pangutana atong hatagan og pagtagad dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Sir Frank, agig pagyukbo sa imong programa, may hapon kanimo og sa imong mga kauban. Tsada ko, sani? Usa ako siguro ni. Wala ko, kadyot lang ha. Wala ako bayari sa nakautang nako og ingon pa niya kita lang ta kay atubangon niya wala man good may contract o kasulatan kundili verbal lang saon nako pagpaningil. Okay. Ako balikon ha para sa bag-o pang nakabukas sa ato nga programa o niya ga apas sa maong pangutana atong i-review pagbalik. Sir Frank, agig pagyukbo sa imong programa. Mayong hapon kanimo og sa imong mga kauban. Wala ko bayari. Wala ko bayari sa mga nakautang nako og ingon pa niya kihalang kay atubangon niya. Wala manggod may contract sa o kasulatan kon dili verbal lang saon nako pagpaningil. Okay nala sige. Kining ato ning ipasabot diya kaninyo og maayo ha. Kay aron nga sa mag-usapa mahimo kining
kapanag-ignan o nya mura ni og matiman-an din ninyo every time maka-encounter mo og problema, mao ni ang atong remedy. Alright. Primero, basta nga ni mga ingon-ingon ni ini, atong i-settle ang maong problema. Dili na kinahanglan adto tas korte. Ato ning dad-on dito sa barangay nga level sa bisan Sir Frank og verbal lang, walay kontrata, pwede na. Okay. Now, naay mga procedure nga kung ang tao nga nakautang nga imong gapaninglan to ang magpuyo sa lain nga barangay, adto ka mag-file sa imong kaso nga collection, utang, bayad sa utang dito sa barangay nga iyang gipuy-an. Panalitan, ang ngalan sa nakautang nimo Pedro. Si Pedro may pagka mugiro kaayo, gihanggat ka pa og sumbong kay iyang atubangon. Adto ka sa barangay kung asa nagpuyo si Pedro. Adto ka sa barangay, ipa-record nimo na, imo siyang ipasumon og ang imong reklamo isuwat man dito sa Tagalupon. Okay? So, mao na ang sinugdanan sa pagsettle sa ato nga problemang ingon ini. Gidasi kini nga ang mga butang nga sama niini, mga conflict, mga bangi diha sulod sa ato mga kabaranggayan, iagit ta pag yun na sa lupon. Araw nga dili mapuno og kaso ang atong korte. May tabo nga wa na sila laing atubangon nga mga kaso, pulos na lang utang. So isangit ta diha sa atong barangay. Ipaagit ta sa lupon. Okay? So dito magasabot-sabot kamo. Kung dili mo magakasinabtanay, unsay lain natong pamagi. Ang lain nato nga pamagi, mao nga atong dadon kana dito mismo sa korte. No? Bisan tuod og walay contract. No? Ang absence of the contract does not necessarily mean that once a person is allowed nga makapanghulam og kwarta, no, bisan og verbal, mapapas tayong kana sa atong pangununa, binding kana nilang duha. Adto na to i-prove sa korte kanang bahina. Pinaagi unya sa certificate to file action gikan sa barangay in kaso wa mo magakasinabot sa barangay nga level. So mag-file ka og kaso. Alright. Dito atong ipamatuod o atong i-prove nga wala kini kontrata. Pulos simod lang, verbal lang. Patuhoon na to ang korte nga legitimate. Patuhoon na tong korte nga at the time when I issued this check or resulta siyang pagpamaylo, naagyoy netabo nga due execution, na ay pag-accept, na ay pag-acknowledge sa maon niya nga pag-dawat sa iyang giyango nga utang, na ay witness, no? Although walay written contract nga nagapasabot niya na. So trabaho na nato as a creditor to prove before the court nga nitabo kana dunay proper due execution between the two parties involved, ikaw o katong nakautang. Once ang korte makonbenser, magbayad gud siya. Magbayad gud siya. So, ang risgo, the burden of proof here is that naa nakatungtong sa nautangan. Ipamatuod na to, i-prove na to ngadto mismo sa korte nga nahitabo kini nga mao nga utang. Okay? So ingon na lang ka simple. Karon, gusto gyud ninyo nga initiative na ni sa mga abogado, no? Kung gusto gyud ninyo nga masiguro nga mabayran ka, unsay other remedies na ini, Sir Frank? The other remedies, pag-file nimo sa collection dihang dapita sa korte, at the time of the filing, no, kinanglan nga pangayo ka o inunta dunay naka-attach nga motion didto nga i-attach ang iyang mga property sa mga nautangan. Salagtod ka pagkasulti mao ni illustrate ko ni umayo.
file ka og sumbong for collection. Tungod sa kadako sa kantidad, nabala ka kang abasig di kabayran. Apanibaw ka nga kini siya yutaan na ay ransom niya. Sa lagtod ka pagasulti, arang-arang makabayad gyud siya. Nanagbahin na, ang imong abogado will have to file a motion for attachment sa mga property dito sa nakautang nimo. Ang tuyo nga nung i-attach ka na to ensure nga mabayran ikaw. Alright. Kana na dayon, unsay may tabo after kung i-grant man panalitan ang attachment. Kana siya, kung i-grant ang attachment, ang utangan dili na makabaligya sa mao nga property. Ngano man kay these properties are now under the custody of the court, in custodia lehis. In other words, dili na pwede nimo nga makaraw-karaw, dili ka na nimo pwede mabaligya sa uban, kundi mao ka na gituyo pag-attach, isugot ang korte pagpaniguro nga kining utangan makabayad gayud. Kung ma-resolve ang kaso, no? Ilabi na kung nakadaog panalitan ang petitioner na ini. Ang magakaitabo part, ibaligya ang mao mga i-auction, Selby. Ibaligya ang maong property sa nakautang ug ang halin ihapak sa iyang existing nga utang. Panalitan karon doon na siya 500,000 nga utang nga verbal nga nito, niabot pa mo sa barangay, niabot mo sa korte, unya nakadaog ka. So ang mga properties nga gi-attach atong ibaligya in public auction sale. Ang halin ni ana ihapak dito sa utang nga 500,000, ang sukli iuli ngadto mismo sa tag-iya. So nanang sitwasyon na murag na niguro ang creditor nga sigurado gini nga mabayaran ko. Ngano man dunay attachment nga gihimo. Special remedy kini part sa ato ang mga creditor kay naman koy uban diha nga kay bawo ka na masuko pagpaninglan. Manang tinod, masuko pa na og paninglan part. Gipakalawan mo ko. Nganong gipaningnan man ko nga daghang tawo, mauwabi ta. Nana lugar ba? Oh. And so, bayad utang. Oh. Ang balantayon nun ni, once under the statute of frauds, kung panalitan na ay transaction ninyo, credit transaction sa lagtod ka pagasulti, doon ay nakautang nimo og 500 pesos. Kinanglan na ay resibo. Bisag 500 pesos. Prueba nga nitabo nga doon ay credit transaction nga nahitabo na ng mga panahon na. Next, ayaw og kumpiyansa. Buhatan ta og kontrata, bisan og handwritten note lang kana nga kontrata. Sa lagtod ka pagkasulti, inyo nga sabot, unya pirmahan, no? This is to acknowledge receipt the amount of so and so as that represents etc. Gikan kanako unya ibutang din dito nga ang kondisyon, no, that the debtor katong nakautang shall pay, butangan nimo ang kondisyon dito, every 15 days or every month ba in the amount of so and so. Pero manasab siya. Kana part, kung magkakinaunsa, credible ka na nga ebidensya. Credible ka na nga ebidensya. So, matuhuan ka na in kaso og dunay lalis atubangan mismo sa korte. So, sulbad na dayon. Di ka na magkakaproblema. Ang sagad nga mo kanang mo motion or file og motion to attach the properties part, lending company. Di ba sa lending company na ay mga requirements nimo diha nga bisan man siguro kana inyong mga property ipadeklarar or sa bana kamo nga nakautang sa lending company, unsa ba yung mga kondisyon?
Di ba ipamutang ang certificate of title parang collateral? In other words, naa na sila idea. So, kung makinunsa ang kaso, gahi ka mo bayad, kadto mga property, mo to i-indicate sa motion to attach the properties. Nga na may listahan, dili pa man siya, dili na magapangutanahan nga, unsa kay property, kini pare-pare, unsa bi property ni Maria di ay pare, kay ako silang kuan, i-attach na ko ang property, kay para gyud nga makabayad sila, mingon sa timong pare, ambot lang pare, wa magkukadumdungan na anay property. Si, logi ka. Pero sa lending company, munang gaba-gaba ra para kanila. Kay kusog kay kana sila maningil, penalty, interest, penalty. Napay uban diha 3% per month ang ilahang interest. In other words, 36 per annum. Dako kayo, no? Now, atong tibanan part, once the interest or penalty becomes unconscionable, no? Dili na pwede madawat lugar na to gumikan sa kadako, ang makamitigate ni ini, mao lang yapon ang korte. Dagan kas korte. Ino nimo, Mr. Korte, kini grabe kina siya, kano ba kano kanang naipatik sa dagway. Grabe kay kana na maylo ko gahulam ko. Grabe interest si Your Honor. Dili makaila og gaba. Tanawa hong dagway murag kriminal, murag gikan sa Colombia. Ang patik na naabot sa ilok. Inana lugar, no? Saan taman? So, maingon ng korte, sobra tuod. 48% per annum. Wow, kadako ba kayo nini? Di man ni matulon. So, ang korte will have to initiate nga i-reduce kana mao nga sobra nga interest or penalty nga gipantang tali sa nakautang. Ingon na ang mga leading company, sus! Doon ako'y tagtaod naman to. Kaulam lagi siya. Mao lagi na, hinadlukon din siya, hinadlukon. Oo. Naatlan po nga, di po siya kadlok. Amot, awa na may magkita. Amot asa na to. Okay. So, maula na ang ato ipasabot niya kaninyo din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulubanon. May tugod ni sa koleksyon, no? Walay contract. Pero ayaw mo pagpakawala sa paglaom despite the fact na there is no contract that covers the agreement. Pero importante mao nga naay perma, so pwede ta makadagan ngadto sa korte atong ipa-adjudicate na dito sa korte, atong konbensyon ang korte nga na gyoy nahitabo nga utang, the fact of a loan nga nahitabo. Okay? Sige, sunod. Diyot lang ha. Tanawon sa nato og naabay pangutan na diri sa ato nga cellphone. Basig wala, no? Kadyot. Wag yun daot kid siguro kay di man mo irog. Although naa lugar akong panagway dire. Pero dili mo irog. Sige. Diyot lang ha. Kuryoso lang ko part. Kuryoso lang ko. Digyad. Be? Okay. Alright. Sige. Naay problema. So, atensyon nga to mismo sa buot magapangutan via Facebook. Ay na lang naghimuan, no? Ang akong isugyot na ko ninyo, i-text na lang pinagi sa 0926-7702-557. Okay? Sige. Sunod nga hatagan na ito pagtagad karon po na din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Tanaw na to ha. Kape sa tabay kay ako gatuyo kog kape mahapon kay basin unyang magduka-duka ko ba. Di ba kinahanglan nga lagsik kag yun aron gaalagaran nimo sa hingpit ang katawhan ng mga butante. Mga butante. Saka dagag Kapitan Frank Badiha. Alright, derita sa lain nga pangutana atong hatagan o pagtagan. Sir Frank, mayong hapon. Okay.
Kito lang, doon nang utanan ako nga, kay ang tax amnesty, by the way, no? Sa estate tax part, giaprobahan, naglaps na og nahimo ng balaod, nga wala permahin ni BBM. Mabasa ko man anong gibuhat na ni BBM, no? In fact, certified kini kang BBM mo nang nahimo siyang balaod. And yet, when this enrolled bill was already submitted to Malacanang, it allows this particular proposed bill to lapse into ILO. Republic 11596 man siguro. Ambot unsa to nga Republic Act. Ang estate tax, ang balaod na sa estate tax part, you have to pay the estate tax, no, under this new rule. Gi-emphasize nga within 1 year kinahanglan i-resolve nimo ang imong mga utang sa gobyerno pagbayad sa estate tax. Ilabi na kadunay tay tax amnesty. Unsa may buti pasabot sa tax amnesty? Ang buti pasabot sa tax amnesty, especially sa estate tax, mao nga ikaw gipasaylo ka sa atong balaod, sa atong gobyerno, sa imong kapakyasan sa pagbayad sa tax, estate tax. Mao nang gitawag nga amnesty. Always take note, basta nga ni amnesty, no? Nabuhat na kana nimo. Lahi kana siya sa pardon. Di ba? Lahi kini siya sa pardon. Ang amnesty nahimo na nimo, nabuhat na nimo. Pero wa gid nimo masunod, matuman. And therefore, bunga sa kaluoy sa gobyerno, here comes nilo, gitawag na og sa estate tax, mo nang gitawag nila karon tax amnesty in reference sa estate tax. Okay? So, within 1 year, kinahanglan magbayad ka. Sa ilang kwintada, moabot og almost 1 million ang wa makabayad sa estate tax. So, ang ilang banabana, up to 2025 June, makakolekta silang 2.5 billion ka pesos. Kini. Okay. Nga man permahe ni BBM. Siguro, for delikadisa, ang pamilyang BBM usa sa mga beneficiary ni sa estate tax. Ingon na. Nganong gi-appeal ko ni istorya part. Kay kining usa nga akong ipangutana, akong basahon, may tungod ni sa extrajudicial settlements. Nga within 6 months, timan niya, sa estate tax, within 1 year, bayad ka. Pero sa within 6 months, ilabi na kung nangamatay na ang mga testator, within 6 months, kinanglan i-dissolve or i-liquidate ang property pinagi sa extrajudicial settlement. Nganong doon na may period nga 6 months, aron nga di ka magpatong-patong ang imong obligasyon sa pagbayad dito sa BIR. Ilabi na sa estate tax o sa capital gains tax. So managlahi, di ba? Managlahi. Ang other requirement, kung panalitan, nakabaligya ka og luna sa yuta, nahalin. Pagkahalin ni ana, ang nahalinan, obligado sa pag-report sa BIR within 1 month. Human nimo nga nabaligya ang mao nga property. Aron mabayaran nimo ang capital gains tax. Take note ha, kung capital gains tax, ang bayaran nato within 1 month. Kung extrajudicial settlement, no, of estate with partition within 6 months. Kaya kung maginubra diha, bayad ka dako-dako. O, di ba? Kung magbayad ka og tax amnesty, estate tax, within 1 year, bantayin na. Mo nang inyuhang pagabuhaton
sa bagay kaming mga pobre part wa magid may yuta, gatudlo na lang ta gatudlo na lang ta kung say inyong angay nga pagabuhaton. All right, go back sa next question. Sir Frank, may hapon, salamat nga naay programa, salamat nga naa kay programa nga ingon ani, sigurado ko nga daghan ang nakaibalo sa mga pamaagi, labi na sa mga butang nga may kalabutan sa legal. Akong kumpadre widower na siya o gaplano niya ibaligya ang iyang share bisan og wala pa ma-liquidate. Take note ha, liquidate. May 5 siya ka anak. Okay ba ni siya, Ultra Frank? Kung mauna nga iyang i-liquidate, i-dissolve ang maong property, ibutang talang conjugal property. Kung ang surviving spouse, kaya namatay na si katong usa, asawa urbana, kung makanuna ang buhi nga iya kining i-dissolve, i-liquidate, no? Pwede ba ni? Ang tubag dili. Ako balikon ang sitwasyon. Balo na siya. Okay. Nakuno na siya pag-liquidate or pag-dissolve sa maong property. To, doon na siya mga anak, no? Murag doon na. Ambot pila to yung anak? 5 ba to? 5. Siya ka mga anak. May 5 ka mga anak. Pag-dissolve, pag-liquidate sa maong property, sa buhi nga bana o asawa, pautan na, pwede ba ni? Ang tubag dili. Nga naman, Sir Frank, tungod kay wa pa ma-liquidate. Kinanglan nga atong kutihan nato ni, no, sa pag-liquidate, aro ga dili maafektahan ang bahin sa mga anak. Kinanglan there must be a liquidation first about the dissolution of the partnership or conjugal ownership sa maoga property. Once nga malain-lain na, no, na bahin-bahin na, pwede sa widower nga iya kanang ibaligya. Pero kung wala pa, no, wa pa nila ma-dissolve, no proper liquidation of the property, kay bag-o pang namatay siguro, ikaw na, antiman na to, nga within 6 months, kinanglan ato ka na siyang iliquidate. Wa man iliquidate, unya ibaligya, pwede ba ni? No. Kay ang mga legitim sa 5 niya ka mga anak, posible nga maafektahan. Kay basin niya pagbaligya ba? Ingon sa surviving spouse, ako na ibaligya. Amo ba? Nya ihurot ni mo ni pagbaligya. Oo, ako na gud ni. Di na pwede. So, para sa mga surviving spouse nga naminaw karon, kung ikaw nagplano, kay naa kay conjugal share, diba? Ang conjugal share, kay imo man kana, pwede. And the same, so that it will be ascertained that this particular portion of the property is yours, representing the conjugal share. Liquidation lang gyapon will follow. Baligya, pero i-liquidate sa. Ato nang timanan, kay basin og na ay mga uso-uso ng ingon ini. Ilabi na sa mga surviving spouse. Gatuo sila, ikaw na. So, kini karon nga pagpahinumdom na to, pahinumduman tagyod og maayo ang mga surviving spouse. Kay basin sila, they have their absolute belief nga pagkamatay silang bana o asawa, ilan na kini. Sabi naunsa di ka? Dili pwede. Kay ang legitim unya sa 5 ka mga anak, basin o makibingan o 3 ka square meters. Oy, dako na. Di ba? Unya katong magpalit, delikado sab. Nga naman, pwede na to ipanullify ang absolute deed of sale. Nga naman, violation sa balaod. So, ato nang timanan na to. Kadundong ko, gabi doon na kapakita kay nahalin iyang sakyanan o niya na ay deed of sale.
Kunya ang gapirma dito ang surviving spouse hastang anak. Pero nakapirma na. Akong tang ingnon nga dili na lang magpirma ang anak kay conjugal share man to sa mama. So iyang disposition, iya man to gyud nga property. Sige lang, mo nag-ingon sa balaod surplusage. Naghinubra. Sige lang, nana lang. Next time kung maghimo tag deed of sale, ang seller mo yung magapirma na witness. Apil mag-anak nito. Sige lang gud oy. Sige lang. So, sige, padayon ta dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Diyot lang ha. Kay nitingog man ning isa dire. Sige. Kadyot. Naminaw mi pinaagi sa radyo. Oy, salamat gyud kayo sa radyo na gyud sila. Wa na reklamo ba? Oh. Kun pananglitan na amoy reklamo sa signal, pahibaw ami dayon ha. Kay sirike anda mo katkat kay nakit-an siya ni Rodney. Oh, katong atong vlogger. Nakahangad siguro siya. Oh. Alright, nala sige, kadyot lang yun ha. Naminaw ko no. Noda, Sir Frank, good PM. Naminaw lang pinaagi sa text. Oh. Kasi pinaagi ko no sa text. Oo. Ipadala na inyo pangutana. Sir, naduhan niya pag type, pag forward sa iya nga mga message. Sige. Salamat kayo ha. Okay. Adjutang ha. Ay magkauwaw magpadala mo. Lula Ana ni. Si Lula Ana. Tama kay bago namang number ka Lula no, si Lula Ana. May imagine ako Lula Ana karon. Linusak ang snack niya nining mga panahon na. Mas gwapo gyud ka nang naatas baryo-baryo ba. Kay hupong kita sa atong mga para timo-timo, no? Para timo-timo kay putulog saging kay maglungag nana no. Ang uban para makarelax moadto sa kalubihan kay magbutong. Relax diha sa mga baryo-baryo sa probinsya pagkahayahay part. Ang diferensya lang kay natay mga bata eskwela nana padala mo kana mo kini nana mo gyud nang kinabuhi sa probinsya ba. Isang ay pare kini nga kuan pare magpadala ko kwarta pare ay kog baylo kwarta kini magpadala ko kwarta sa mga anak to sa Cebu kay ato syudad kay mo kana mo kini nana no kinabuhi sa probinsya ba. Ay pare kaning ting exam na suno ako ibaligya ning akong duha ka buok baboy kay akong ipadala sa akong mga anak mga ang term na sa mga kakaraan akong bata to aga eskwela nana. Kanang term nga anak murag talag sarat na makadungog usually madunggan na to ang mga maedad na mga bata ang ilang tawag. Okay, nala sige, salamat ha. More or less ato na pasabot ni ang ato ang yun lang kay digin niyo mali abi nimo kini bang mga pagbahin sa mga property mo gini kanuneng lalis naglamaw lang sir kay init karon. Wow, si Lula Ana naglamaw lang mao gyapon butong-butong lang gyapon no. Sos Lula abi nimo kaniadto grade school pa ko puyo makugbukid gatapulan ko og lungag kay ako pang magligis pa ko og mais na bato mi nang galingan as bukid. Bato hala sige ligis ka unya maimo pa nang aya ka nang sabay term na sa mag-alig-ig ka pa no, alig-igon pa nimo. Humana kutik ayo sa buhaton ako labi nag ako ray nabilin butong akong panituhon. Unya gasugoon ko sa akong airpat nga magkuha og lubi
Akong gatuyoon katong lingod-lingod nga lubi kay isagol para bahogs manok. Oh, sagulan og tahop. Ana, unya na ay islagan mais gyapon ana, para nga paghapon na ipakaon sa daghang gyud pud mi nga manok nitong mga panon. Amo utong galipaton to akong irpat nga mag-ihaw mig manok kanang wa siya tugbong. Di man niya madahan og timaan sa mga manok sa kadaghan. Nya Bisaya pa. O galipaton na mo to. To gikuha na to siya ni Lord dugay-dugay na nga panahon. I hope pasiluon mi niya. So katong lubing nga para isagol sa manok ay kapilion ako utong linghod kay aron mo kaon pug sa susamang bayan kay humok man. Unya di man to madalag paghid. O di ba? Islay sundang pinupinuhon nimo. Unsa ba di ay? Good PM sir. Sunod na lang ko mangutana akong ayuhon paghanay para imong masabtan. Maminaw lang ko karon sa radyo. Okay, kinsa ka nino? Butay mo ngalan. Sunod lang na lang ko mangutana akong ayuhon paghanay para imong masabtan. Bitaw sabo. Pareha na to nga nagsaad nga magpangutana kuno siya katong taga Kalinay, Uslob, Cebu. Awa naman magpadala katong certain Irauda ang apelyido. So timan na pag ko apelyido, di pag ko tantong bungawa. Oo. Alright, nala sige. Sunod nga pangutana, sir. Mo diretso ko og pangutana. Lain sa niya, kadali siguro ni siya, no? Usa ako, sir, 7 ka mga anak. Usa ako, sir, 7 ka mga anak. Murag ako, usa sa 7 ka mga anak. Ambot, ipasabot siguro nini. Ako ang kinamagulangan. Akong papa, gabungawo na. No? Bago pa itag-istorya nining kuan. Gabungawo na. Ingon nila Alzheimer. Na nabalaka kaming mga anak nang nagsabot kaming mga igsuon nga ako ang magpadagan sa among propiedad para plastar ang among buhaton na kanuna ko nimo Ultra Frank. Unsay ikatampo ni ini. Gi-Alzheimer na. Gi-Alzheimer na yung taon saboy. Pero si Mrs. Josepina po, 92 years old part, gasugkod na hinon siya. Muning atong i-suggest na ko nimo diha, no? Kining sa mga kaimtang iyon ni kuan ni siya kanang muning mga realities atong kinabuhi. Ilabi na ko ng atong ginikanan naana sa hingkod o sobra pa pagkahingkod nga naana sa gitawag na itong borderline na sa pagka-ango-ango. Naingon na mabito ka ng mga komedya nga manong may hapon siya di ba lain ang tubang may hapon o siya nga adto ko dito sa unahan dong. Oo. Magunsa ka man dito sa unahan, manong. Maing hapon sa pagkabuutan, magini ang anak ka. Wala ka bunga-bunga na. Nakaroon mo ni ang issue sa usa sa mga center na to. Nagpadala, ako ang magpadagan sa among propiedad para plastar ang among buhaton na kanuna nimo Ultra Frank. Nasabot ko na ang ilang concern. Unsay buhaton. Okay. Muning atong buhaton. Mura sa kong apel, no? Mangayo ta og appointment sa korte. Ang korte na ang magahusay niini. Sa mga sitwasyon nga naanay gi-Alzheimer na, giango-ango na ang atong mga immediate na to nga mga kaliwatanan or kanang gitawag sa Latin term nga non-compos mentis. Naanay pagka mao sa Alzheimer.
Kung moabot ta sa status ingunana nga non-compos mentis, ang kahimtang sa ato ang mga ginikanan, libre kita mudangop dito sa korte. O pangayoon na to ang kagahom sa korte nga tugutan sila, pinagi sa korte with the approval of the court, nga himuon ni si Pedro nga administrador. Himuon ni si Petra nga assistant administrador. Sa lagtod nga pagasulti, official, order na kini sa korte. Pero may tabo lang kini kung doon ay buhaton na to nga legal remedy, pinagi sa pag-file o petition for the appointment of the administrator, state administrator. Unya, butangan tapag yun og assistant, aron nga maoy mag-oversee. Na ang ako nga ning suggestion mao nga kung magkakasinabot ang mga igsuon, ang usa sa mga igsuon maoy himuon nato nga administrador sa estate. Aron si Papa nga may bunga-bungaw na non-compos mentis, mag-relax na siya. Mag-relax na siya. Kay gabungawo naman na siya. Yo, may hapon. Madto lang ko sa unahan dong. Mo ba? Ikaw ra magi yo. May hapon sa buutan kada. So, ingon na nang magakaitabo partner. Akseptahon na to mga realidad na sa kinabuhi. Naiuban sa iyo, no? Di pa nga ni magtan siguro 70 nanay mga pingis-pingis na ingon na mga mental lapses, non-compos mentis. Ato na lang ng buhaton para nga kung order na nga ni sa korte, respetado ka na nga order. Dili na pwede nga internal nga arrangement nga ikaw kinamugulangan na mo kuya, kaya ikaw may kinamugulangan, ikaw na lang nga kuya. Ayaw gyud og pag-alig-alig na property kini. Sagad sa mga conflict sa pamilya, propiedad. So maayo gyud nga ato ni itugyan dito sa korte aron sa ingon ang korte na mao'y mag-desider may tungod sa appointment sa atong estate administrator. Okay? Klaro na magkaayo siguro na. Kadyot lang ha. I hope nga. By the way, naatay kining YouTube channel sa ato ang Nuda Veritas. Kung igaso gusto mo og kining pagpakiside og dugang, mag-review lang mo. Pinagi sa pag-type sa ato ang YouTube channel nga Nuda Veritas CDO. Pag click ninyo na ana, manglugwa na dayon ang tanang episode sa programa na to nga Nuda Veritas. In kaso kung magustuhan ninyo, gusto mong mag-subscribe na amay para tulpok-tulpok siguro niya, subscribe lang. Paki-share, paki-follow, at sa pay-uban diha, like, no? Aron sa ingon nga makatabang punta sa uban nga naa sa kakuwang sa information. Importante gina kayo. Mo may tumong og tuyo nining ato nga tulumanon nga makatabang kita sa ato mga kaigsuonan, ilabi na sa mga butang nga ingon niini. Sagad sa ato mga igsuon nga na magpuyo sa mga probinsya, sa mga daplin-daplin, ganganga kana sila. Inosente kay kana silang dako. Sila ang atong gipahinungdan labaw sa tanan. Wala tayo kung panarugoras, din sa ato karuga pagpanaguban sa atong tulumanon. Thank you na lang. Salamat na lang sa inyong pagpaminaw kanunay. Apan sa dili pa ta manamilit din sa ato nga pagpadagan sa atong tulumanon. Ato sa nga basahon ang importante kaayo nga hisgutanan na karong gabi. Alas 6 ang taknas kagabion din sa Radyo Ultra sa programang Kalipay nga Mula Hutay. Kadiyotang ha, kay atong basahon na to ang importante kayo nga topic. Niyara ang topic nga kadiyot lang ha, didi mao. Dira. Ang maayong ehemplo sa ginikanan, mao ang magpanday sa maayong konsensya sa anak. Kinalan guidance silbi, no? Ang maayong ehemplo sa ginikanan, mao ang magpanday sa maayong konsensya sa anak. Okay. Sige, inyo mabate ni alas 6 ang taknas kagabion din sa
Radyo Ultra sa programa Kalipay nga Molhotay uban ni Ma'am Girlie Gualberto Suwan. Sa nga ni Ricky Langga karapuna sa among pagpakiguban sa Nuda Veritas, kami moingon ang kadaugan sa Dios lamang nagikan maayong hapon.